ako na linis, then kung ano yung magustuhan nila sa akin, ginagawa ko. So, nung nagkaroon ako ng sariling isip, yung pinaka-first time na ginawa ko is yung pinakita ko kung ano talaga ako. Kasi nabubuhay ako sa parang kulungan na sinusunod ko yung gusto nila. And ang hirap ng mabuhay ng gano'n yung sinusunod mo yung gusto ng ibang tao kaysa sarili mo. Ayun yung pinaka first time na ginawa ko. Then dahil doon, ginawa ko yung gusto ko sa buhay, yung negosyo. Then natutunan ko rin yung personal development, na-build ko yung character ko. Yung dahilan nun, na natuto ako sa pagkalala sa sarili ko. Nanonood ako ng video ni Sir Joseph, then ni RDR Talks, Chinkitan, yung mga ganyan sa Facebook, YouTube, ganyan. And then, dahil dun sa sinunod ko yung gusto ko, kung anong gusto ko, sa negosyo, marami akong naranasan. Siyempre, ano yan, yung sa Project Elbow na sinasabi niya, Project Elbow, ayun yung laban sa school. Then, nanalo kami ng Surpassing Sales Award kasi sa isang linggo, ang kinita namin is 11,000. Nag-start kami ng 500. Yung capital ko yun is 200. Na pinakagipit na gipit ako na. Then, nanalo kami Surpassing Sales Award, then Oral Communication. Then, nakilala kami sa buong school namin, sa Abis. Then, bago pa lang yung awarding, hinikayat ko sila na mag-supply sa school. Kasi sabi ko, hindi pa pwede habang nag-aaral tayo. Tayo naglalako, mahirap pagsabayin niya ang pag-aaral habang kumikita ng pera. So, ginamit ko yung utak. Then, sila, yung ka-group ko na sabi ko, why not na mag-supply sa mga school kaysa tayo yung magtinda. Then, napalago, habang nag-aaral, pinagsasabay na pag-aralan yung kaliti ng mga principal, pati ng mga manager ng kantin. Then, nag-umpisa, ang isang linggo namin, ang kinita is 15,000, no, yung unang week namin. Then, sumunod, nakuha ko yung iba't ibang school. Lumalaki yung kita sa isang buwan, maabot ng 300. Hindi, 200,000 yun, no? Yung profit, kumbaga with deduction na sa mga expenses. Then, nabuhay ako yung Waldas. Sige, Waldas. Kung saan kami nakain yan. Then, ayun. Nag-bankrupt. Nag-bankrupt kasi kulang pa ako sa kaalaman sa financial literacy. Ayun yung kailangan natin matutunan sa buhay. Yung kung paano mag-handle ng pera, di ba? Ayun yung nagkulang sa pagkatao ko. Then, ayun nga po, nangupahan, nagkaroon ng warehouse na second floor, up and down. Then, magkatapos nun, sarap ng buhay, then bankrupt nga. Tapos pinalayas ng inupahan, then sa school. Ayun nga po, yung tumira ako sa school, pinatira ako ng school, then siya may problem kasi sa family niya eh. Kaya sabi ko, nagsama na lang. Nagsama kami kasi siya yung nag-iisa na nag-stay sa buhay ko nung nag-iisa. Nung naglalako pa lang kami, siya na yung kasama ko habang yung nakaangat ako pati yung bankrupt, andun siya. Kaya pinatira ako ng school, tapos nagkaroon siya ng problema. Nagkasama kami sa school, dun sa room. Then, ayun nga, bankrupt, then nabenta lahat. Tapos yung sa school nga, naranasan ko yung pagkain ko. Pagkain ng utility. Yung sa Abis, kung may nakakaalam dito ng school ng Abis sa Mandaluyong. Ang pagkain ko, pagkain ng utility, then yung mga gamit ko nasa harap ng blackboard. Nariyan, mga estudyante, dito yung gamit ko sa gilid. Naranasan ko yung bully ng mga estudyante, yung sinisipa yung mga gamit ko. Alam mo yung, ito ka, ang taas ng naabot mo nung inilabas mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Kaso, sa buhay nga, lagi natin tatandaan, ang buhay hindi laging masarap. Ang buhay hindi laging enjoy. Nakaranas talaga tayo na mararanasan natin yung failure, pero yung failure na yun is
ay yung magiging part ng success natin at mas makikilala natin yung sarili natin doon. And then dahil nga doon sa pagka-bully, nag-uusapan na kami sa school kasi nga para daw kami magjowa, ganito ganyan. Sabay kumain, ganito ganyan. Tapos kami lagi yung issue ng school. Kasi hindi maiwasan yun, nakatira ka sa school. Then kilalang kilala kami. Issue, ayun. Issue na magka-live-in daw, ganito ganyan. Then, ano yun? Sabi ko, naranasan ko dun yung yung depression. Ayan, alam niya yan ng school namin na hindi ka na ako mag-suicide. Pigte, di ba drama? Pero nakakatuwa kasi naranasan ko yun munti ka na ako magbigte, then hindi nangyari yun eh. Kasi nag-post ako. Sabi ko, okay, bye, thank you. Sa Facebook, oo, di ba ang drama? Tapos, eto naman sila, alam naman ng buong school na may problema ako. Eh di pumunta yung mga teacher sa inuupahan ko, pati yung mga estudyante, doon sila natulog. Then sumunod, pagkatapos nun, munti ka na tumalon sa bridge dun sa hulo. Sa boundary ng Makati and Mandaluyong. Kaso nga lang, Sa Mindanao? hindi po. Kaso nga lang, yung pagkatingin ko doon, parang madaling araw yun, alas 2. Nakakatawa kasi yun. Yung Kasama mo din si Des? hindi po. Ano yan, kasi, ano po, naikwento pagkatapos na. Kala ko may Yung witness. tatalo na po ako, ang daming isda. Na-distract ako, so hindi natuloy. Nakakatawa kasi alam ko kung ano mangyari sa katawan ko eh. Talaga magiging pagkain ako ng mga isda. So, hindi natuloy. Uwi ako sa bahay, lakad-lakad hanggang addition meals. Lakad ako. Then, after 1 week, napag-desisyonan ko na hindi pa pwedeng ganito lang ako, yung nasa baba. Sabi ko, hindi pa pwedeng habang buhay nandito na lang ako, inaapi ako, binubuli ako, yung dating may pera, ngayon wala na. Kaya sabi ko, yung laptop na meron ako, na ilang taon ko lang nasa akin, na pinakahalagan ko, binenta ko. Then after nun, nabawi ko agad yung laptop kasi kinuha ko ulit yung mga school. Then, ayun nga, doon na nagsimula. Nag-umpisa sa pagkilala sa sarili, pagtanggap sa sarili. Then, doon na nag-umpisa yung pag-angat ng business ulit. Then, nagkaroon ng sariling produkto na bago, yung chicken pastil, beef pastil. Nagkaroon din ako ng sariling kape, yung herbal coffee na Barley. Meron din ako noon. Then, nagkaroon ako ng mga distributor, lalo na sa Cavite. Then, doon na rin pumasok yung Tiangge. Yung Tiangge, sa mga Pasko, di ba may Tianggian? Yan, may Tianggian ako sa Hulo. Then, online bentahan, gano'n. Then, doon na rin nag-umpisa yung pinakapangarap ko rin talaga, yung maging public speaker. Then, na-invite ako sa school namin na magsalita sa mga, sa mga estudyanteng nagbi-business din, di ba Des? Sa, yung pangalawang version na Project Elbow. Then, ako yung parang naging mukha ng Project Elbow ni Maricar dito sa ganong event. Then, doon ko mas, dahil doon, sa pagtanggap sa sarili, sa pagkilala sa sarili at gawin yung gusto. Doon ako naging success. Hindi man sa property, hindi man sa pera, pero mas the best asset ko is yung strong mindset, din yung mas nagtitiwala na ako sa sarili ko.